A day with me as a Filipino wife na asa lang sa Diyosawa niyang afam. Charot! Today nga, bumalik kami ng Walmart kasi hindi naman pala panlaban tong napili ko. Pero kasalanan ko naman talaga. And it's okay kasi pwede naman siyang ibalik. One thing na natutunan ko na gusto ko na namang i-share sa inyo is kapag mag-order kayo ng bike, mas maganda kung pupunta kayo sa mismong store. Para makita nyo kung may mga dents o may mga imperfections, ganyan. Maaga kami pumunta dito, kaya nasaktuhan naman namin yung pagre-restock nila. And then, ito talaga yung pinunta ko dito. Sabi ko, gusto ko nang may angkasan sa likod, tsaka may preno sa harap. And nung sisa pa lang yung pumipili ng mga bike, nahawakan ko na talaga to. Sabi ko, parang ang ganda. Kaso mga bakla, for 198 pesos, parang ang dami na yung pinagdaanan. Sira-sira na yung upuan, tapos kalakalawang na siya. Kaya sabi ko, ayoko nang bumili ng something na hindi ko talaga 100% gusto. Tapos may isa pa naman. Ito, kalakalawang na din dyan. Tapos yung upuan niya okay naman, so pwede sanang pagpalitin. Kaso mga bakla, hindi talaga. Parang feeling ko magsasayang ako ng 198 pesos tapos hindi ako masaya. Nung finally nakapag-decide na ako kung anong bike ang gusto ko, bumili na din kami ni Sab ng bagong upuan, ang liliit nung meron doon sa bike. And then, bumili na din kami ng mga gamit-gamit, lalagyan ng tubig. Yan, walang masyadong kwenta, hindi ko nagamit. Tapos, yung ganyan, bumili kami ng, ang tawag dyan? Yung pag-aangkasan. Tapos, ayun, wala pa kami 30 minutes dito. Pumunta na kami para magbayad. Si Diyosawa ko talaga, pag siya ang kasama mo, talaga naman na, alam mo yun, kapag kung ano ang pakay mo, yun ang kukunin nyo, tas uwi. Pag ako kasi may pupuntahan, hindi ko maiwasan na hindi magtingin-tingin. Tapos, ayun mga bakla, magbabike-bike na kami ni Sab. Change outfit kasi kinabukasan na to. Bumili ako ng bagong lalagyan ng tubig, tapalpak yung binili ko. Hindi pala siya para dyan. So, bumili ako ng pang mountain bike. Yung isa kasi, pang doon sa likod ng upuan. Eh, syempre, hindi ko pwedeng iangat yan, ta. Yung size pala ng bike ko, ng wheels, mga bakla, ay 26 inches. So, pang 5'2 talaga siya or 5'4. Eh, ako 5 feet. Kaya, tumitingkayad ako pag sasakay. Eh, hindi na pwedeng ibaba yung upuan, tayan na yung sagad. Ito nga pala yung napili kong bike, mga bakla. Alam ko late na, pero introduce ko pa rin siya. So, ang pangalan niya ay Ligaya. Yung kay Sab naman ay Water Fountain. Gusto ko tong bike na to kasi marami siyang gear. Maganda siyang pang-akyat, ganyan. At saka, nainggit ako kay Sab. Ang ganda ng kanya. So, sabi ko gusto ko ganyan din. Yung una ko kasing bet, parang cute-cute lang. Hindi siya pang highway, hindi siya pang malayuan. Kumbaga, pang neighborhood lang talaga. Eh, yung mga gusto namin ni Sab, gusto namin pumasok sa mga trail, ganyan. Yan palang nabili ko ay pwedeng paglagyan ng tubig tsaka cellphone. Pero eme lang yun, hindi ko naman nailagay yung cellphone ko, ta. Parang sisikip, parang feeling ko mababasag yung screen. Lagot. You look like you're suffering a lot, mother. Wow, talino. That's my mother for ya. She's a teacher in CIT. And she has a college degree. I know. In the, what is it called? She has a driver's license. It costs a lot of money. She has a college degree. She's rich. The ass. Power. So, ayun na mga bakla, nagre-ready na kami. Iikot kami niyan ni Sab. So, aalis kami dito ngayon, mga 5:52 p.m. Tapos, mag-helmet syempre. Dito kasi, ina-advise nila na pag magbabay, kailangan may helmet. Sa amin nga, kahit nga walang driver's license, nakakapag-motor. Charot! So, ayun nga mga bakla, papasukin na namin ni Sab yung trail. Hindi naman nakakatakot dito mag-bike-bike kasi marami kang makakasalubong, tsaka marami din mga dito naglalakad. Eto nga palang aming neighborhood. Maganda maglakad-lakad dito o kaya mag-stroll kasi yung mga tao mahilig silang magtanim ng mga bulaklak. Tapos ang gaganda kasi lalo na pa summer na din. Tsaka masarap din pala mag-bike-bike parang ang presko-presko, ang gaan-gaan, ang tahimik sa utak. Kaso yung singit ko naghihingalo na. Nung mga bandang 30 minutes na, napadpad na kami ng highway. Tapos ayun, inaya ko na si Sab na pumunta ng Burger King. Total, malapit na lang din doon. Dito na kami sa BK. Super laps na kami. Binigyan nila kami ng 1 million na ketchup. Tapos hindi ko masyadong pinuno yung coke. Hindi ko nilagyan ng yellow kasi sayang lang din. Super bike-bike pa kami para pagpawisan. Tapos kakain lang din naman pala ng
Pero okay lang yun kasi hindi naman kami lagi kumakain ng Burger King. Pero alam niyo mga bakla, masarap yung fried chicken ng Burger King sa Pilipinas. Sa try nyo na. Nung ano ko dito, naalala ko nung pagkarating ko dito sa Jamaica, nadaanan namin yung Burger King McDo. Magkatabi lang yan eh, dito. Siguro mga 625 na tumbling. Ngayon, tanggalin mo na lang yung onion, ilagay mo dyan, nakakainin ko. Tapos, sabi ko sa sarili ko, ay hindi ko masyadong mamimiss ang Pinas kasi may mga pagkain naman dito. O pagpasok ko, madimagayan, o wala naman pala silang kanin, tsaka fried chicken. Kasi lagi kong in-order dito yung Junior Whopper kasi, lagay mo dyan, oh. Kasi mga bakla, hindi ko kayang ubusin yung malaki. Naalala ko, nung nagko-call center pa ako, pag nananalo kami ng GC, ito yung parang pantawid gutom namin. Nabubuhay kami sa gift card. Pero kung di ako mahilig sa burger talaga, unless si Diyos ako yung nagluto kasi minamarinate ko yung patty. Nilagyan ko ng mamasitas. So ayun, pagkatapos namin kumain, larga agad kasi nung mga time na to ay 7:30 PM na. Kapag medyo madilim na mga bakla, mahirap na sa akin. Sa amin ni Sab kasi malabo ang mata ko. Kailangan ko magsalamin sa gabi. Noong mga panahong ito, talaga namang nakikiusap na ang singit ko. Sabi niya, pagpahingahin mo naman ako. So ayun mga bakla, pauwi na niyang kami. Diyan natapos ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Bye!